Dalawang krimen ang gumimbal sa gitnang Luzon ngayong linggo. 3 buhay po ang nawala at ang masakit pa, mismong mga kapamilya pa nila ang pumatay sa kanila. Sa Olongapo City, lalaki at asawa nito pinatay ng sariling kapatid. Namataan ang mag-asawang wala ng buhay sa kanilang tahanan sa Barangay Cabalan. May palatandaan din ng multiple violence. Samantala sa Bustos, Bulacan naman, isang 16 anyos na dalagita hinalay ng sariling ama kasamang 3 pang sospek. Matapos babuyin, pinatay at iniwan sa bakanting sakahan hanggang sa masunog ang balat nito dahil sa tindi ng sikat ng araw. Bayan, nakakabahala ito. Kahit iba yung pag-iingat ay hindi uubra. Dahil paano kung ang kriminal kasama mo pala sa loob ng bahay? Sa brutal na pagpaslang sa married couple sa barangay New Cabalan, Olongapo City. Binuksan na nila yung kwarto, nakalaktot, inano nila, ginamitan na po ng paraan para mabuksan. Doon po nakita niya, patay na po yung mag-asawa doon sa loob. Duguan na po, magkatabi po, duguan. Kumalat sa social media ang panawagan ni Charlene Meriado. Pinaghanap niya ang sarili niyang tiyuhin na si Jovito Ruby Katubay. Siya ang itinuturong pumatay sa ama ni Charlene na si Celso Katubay at asawa nitong si Rodelia Reyes. Ang motibo, pera at pagkakalulong sa sugal. Kasabay ng pagpatay, nawala rin halos 1 milyong piso mula sa vault sa loob ng bahay. Nang makarating sa ating opisina ang panawagan ni Charlene, agad tayong rumisponde sa Olongapo. Nakipag-ugnayan tayo sa lokal na kapulisan para sa isang manhunt operation. Nitong ika-18 ng Abril, sumuko si Jovito Katubay. Kinasuhan siya ng robbery with homicide, bagay na hindi tinatanggap ng anak na si Charlene. Naniniwala po ako na plinano po talaga to ng sospek yung pagpatay niya po sa tatay ko. Kasi ang tatay ko po, kilala ko po yan kahit sino po na nakakilala sa tatay ko. Mabait po talaga yan, hindi po niya may isip na gawin yan. Kaya ito pong sospek, naniniwala ko pinaplano niya talaga yan. Tsaka ba't niya po dinama yung isa pa? Gusto ko po talaga makamit yung hustisya para po sa tatay ko at alam ko pong deserve ng sospek yung case ng murder. Sa ating panayam kay Charlene, dito natin nakumpirma ang isang anomalya. Hindi pala siya nagkaroon ng pagkakataon na makapagsampa ng kaso para sa kanyang ama. Ang promonta at pumirma ang tiyahin niya na kapatid din ng sospek. Hindi po tayo pumayag, agad tayong responde at tinulungan si Charlene na makasampa ng kaso sa piskalya. Ngayon, opisyal ng reklamo laban kay Jovito Katubay na nasa kustodiya na po ng Olongapo PNP. Ang mga pinagagawa nila sa anak ko, kababuyan. Sa Bustos, Bulacan naman, hustisya rin ang isinisigaw ng ina ng 16 anyos na si Meriniel Galliano. Matapos mawala noong April 11, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang talahiban malapit sa Angat River. Sunog ang balat at may mga senyalis ng pangahalay. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Bulacan Police, lumutang ang isang nakakakilabot na katotohanan. Ang ama mismo ni Meriniel ang isa sa 4 na humalay sa kanya. Ayon sa salaysay ng mga kasamang kriminal, ang ama pa ang naunang gumawa ng kahalayan at siya ring pumukpok sa ulo ng sariling anak. Lahat sila lulong sa droga. Tunay na nakakakilabot ang kasong ito. Sa pagpunta ng ating programa sa Bustos, Bulacan, nakakapanayam pa natin mismo ang ama ni Meriniel. Sinamahan pa tayo nito sa mismong crime scene.
siya mismo ang nagturo kung saan natagpuan ang bangkay. Kaya naman pala alam na alam niya ang lokasyon dahil siya mismo ang may pakana ng krimen. Bigla ako napalingon na ganyan. Diyan ko nakita yung braso ng bata. Tapos nung paglapit ko, nakita ko na ho talaga. Paglapit ko gano'n, yung kulay ng damit na anak ko. Ayon sa isa sa mga suspects na ating naaresto during the follow-up operation, at sinabi nga niya ang katotohanan na siya ay may partisipasyon sa panghahalay dito sa biktima, at sinabi niya na ang pangyayaring ito ay mismong yung ama ng biktima at ng dalawa niyang barkada ang humalay at pumatay dito sa biktima. Yung demonyo po matatakot na po sa kanya kasi mas demonyo siya sa lahat ng gumawa ng ginawa nila sa anak ko. Sarili po namin anak ko yun. Ako masakit sa akin. Hindi ko kaya tanggapin na. Lalo na nung nalaman ko na kasama siya. Siya pala ang gagawa sa anak namin ng ganitong karumal-dumal na to. Ito po yung kubo na pinagpuntaan namin. Pero po ang nagturo din po ng kubo na to sa akin, yung asawa ko. Dito po siguro nila dadalhin yung anak ko ng time na yun. Para magsamantalahan. Hustisya po talaga. Hindi po sapat yung buhay nila sa ginawa nila sa anak ko, kababuyan at kaayupan. Patuloy ang programa sa pagtulong kay Charlene sa Olongapo upang makamit ang tunay na hustisya. Patuloy rin nating inaasikaso mga pangangailangan ni Mariniel na naihatid na sa kanyang huling hantungan nitong nakaraang Huwebes. Bagamat nasa kamay na ng husgado ang mga kasong ito, hindi na maibabalik pa ang mga buhay na nawala at mga pangarap na gumuho. Si Charlene naulila sa ama, si Mariniel pinagkaita ng kinabukasan. Bilang bahagi po ng Senado, itutuloy natin ang mga proyekto para masigurong may sapat na kagamitan ng ating kapulisan at LGU para sa peace and order ng bawat komunidad. Patuloy po nating isusulong sa mataas na kapulungan ang mabilis, maasahan at makataong hustisya. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.